Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay ito pong mainit na balita tungkol sa Romualdez Duterte na balitaktakan. Actually, ang maingay lang naman dito mga kababayan ay itong grupo ng inyong once and mighty President Digong Duterte, no? Kasi panay po ang birada nila doon sa Speaker of the House. Pero bago po tayo magsimula, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members at ganun din po sa lahat ng ating subscribers and followers at doon din po sa mga nanonood ng ating mga videos. Once again, thank you so much and may God bless you all. So eto nga po, no, doon na naman sa isang episode ng inyong once and mighty President Digong Duterte, doon sa samahan ng mga ewan ko, yung sa, ano ba yan? Nation building daw po na istasyon, binira na naman po ang inyong Speaker of the House. Ewan ko kung bakit patuloy na tinitira itong si Speaker Kasi sabi ng inyong once and mighty President Digong Duterte, may ambisyon po itong tumakbo sa 2028 na kung saan makakalaban ng kanyang unika iha, no, na si Sara Duterte na tamilmil. Tawagin na nating tamilmil kasi wala no? Hinahayaan niya lang na yung kanyang ama ang magbira ng magbira. Siguro, tama nga naman. Siyempre, para hindi naman siya ang masira, hahayaan niya yung ibang taong gumawa ng bidding para sa kanya, para hindi pa siya mapagbintangan. Kayo naman Pero, sa mga Martinatics at mga ilang Marcos supporters or loyalists, may kinalaman dyan ang inyong tamilmil na Vice President Sara Duterte. Pasensya naman po sa mga Duterte-natics, yung mga nagsasabing kulto daw sila ni Digong. Pasensya naman po, pero dito mukhang mukhang itong kampo na ni Digong Duterte ang nagiging opposition, pero different opposition dun sa mga dilawan, sa mga kampo nila Trillanes. The new breed of opposition. Even though na hindi mo sabihin, pero mahuhuli nyo naman sa bunganga ni Digong di ba? Na wala kasing opposition ngayon O therefore, kinuha niya na lang. So ia-allude ko na they are the new breed of opposition. Ang tinatarget talaga itong si Romualdez, no? Mamaya yan ang tatargetin na nila ang unbothered president ko na si PBBM. Di sige, targetin nyo lang. Pero ang nakaupo pa rin si PBBM. So, as long na yung pag-target nyo ay tama, okay lang. Pero kung wala na sa linya, tayo-tayo nang magsasagutan. Tama, mali. Di po ba? So, dito, binibira nila ang inyong Speaker of the House. Kasi nga, siya ang unang-una, may hawak ng House of Representatives, marami daw kwarta, at makakalaban ng kanyang unika ihang tamilmil na anak na si Sara Duterte. So, ibig sabihin, yung anak mo pala ang may ambisyon. Bakit sinasabi niya yung una niyang statement nung tinanggalan ng Majority Deputy Speaker si Gloriana, sa imong ambisyon, huwag kang maging tambaloslos? Yun naman pala. Back at yun naman pala sa tamilmil mong anak yon, the once and mighty President Digong Duterte. Kumbaga, bumato siya ng boomerang, bumalik sa anak mo kasi sa mismong bibig mo na nanggaling, ayan po Inday Sara, magiging presidente, Digong, ayan po yung balita sa Abante, una sa balita. Ayan ang sabi niya. Kasi nga po, yan talaga ang gustong mangyari na si Sara ang magiging presidente comes 2028. Ay, oo. Totoo yun mga kababayan kasi nung kasagsagan ng init
ng tambalang unit team, yun na po yung continuity, sabi nila. Tiyak si Sara Duterte kasi ang dami niyang nakuhang botong, 32 million. Mas mataas pa siya ng mga 500,000 yata kay Bongbong. Oh, talagang mainit si Sara. After how many years? How many months na, mga kababayan? 18 months? Ano nangyari? Yung bang 32 million, wala ba doon yung mga loyalista? Kayo na ang magdudamat. 'Di ba? Siyempre may loyalista, may mga DDS. Kasi yung ibang mga DDS o yung Duterte supporter, hindi naman sinuportahan talaga si Bongbong Marcos. No? Meron pa silang 500,000. Okay, pero yung loyalista bumoto kay Sara. Ngayon. Eto lang, bago natin puntahan itong articles natin, konti lang naman mga kababayan. Sinabi ko to doon sa isang vlogger kanina sa kanyang LS. Considering Martin versus Sara sa 2020, sino sa palagay ninyo ang mananalo? Na buo pa ba ang Marcos loyalist na hawak ni Amy? Ngayon, nasasalig ninyo ang mga Marcos loyalist, lalo na sa mga binitawang salita ni Amy Marcos. Marami na po. Hindi naman po sinasabing lahat. Marami lang ng mga Marcos loyalists o supporters ang nagbabago na ng tema dahil sa sinabi at galaw ni Amy Marcos. Considering, ang mga dilaw at menks, sa palagay nyo, iboboto nila si Sara Duterte? Hindi. Halimbawa lang, yung dalawa lang ang maglalaban sa presidential ball. Wala si Hontiveros, wala si Dilima, wala si Lenlen. Halimbawa lang. Palagay nyo, saan pupunta ang dilaw at mengs? Kay Sara Duterte? Kay Martin. Di ba? Ilan yung boto ni Lenlen noong 2022? 15 million? 16 million? Ilan ang boto ni Sara Duterte? 32 million? O sabihin nyo kalahati doon ay loyalist. O Marcos supporter na kung saan yung karamihan dyan ay nasalig, sinaktan ni Amy Marcos. Eto, lang to analogy lang, walang magagalit. Yun lang po yung, hindi naman ako futuristic, hindi rin ako si Nostradamus. Kumbaga naiisip ko lang, nagbibigay lang ako sa inyo ng narratiba. Kasi sa ginagawa po ni Pangulong Duterte ninyo, the once and mighty that has fallen from grace, no? Hinahayaan niya ang sarili niya na lumaban para sa anak niya, sa tamilmil niyang anak. Naalala nyo rin yung sinabi ni Sara nung nagkakampanya pa sila ni PBBM? Ingatan po natin si Apo BBM. Kasi maraming outside forces na gusto siyang siluhin. Eto na yun, isa yun. Di ba nakatunog ang Kongreso? Gustong tanggalin si Martin nung aling maliit. Sabi nila. Umaksyon ng Kongreso, tinanggal. With the blessing of Martin. So iniisip nila siyempre, wala namang mangyayari diyan kung walang blessing ni Martin. Sige, blessing ni Martin para ma-avert kasi ang gusto ng mga congressman si Martin ang mamahala. Nakita naman siguro nila kung paano mamahala si Gloria, di ba noon? Paano siya nagkodita para mapatalsik si Alvarez? Di ba? The same move? No way. So hindi na nila pinayagan yun. Kaya inabort na. Kaso nagalit si Tamilmil. Ayun. Sinisisi lahat kay Speaker Martin. Kasi sabi dito ni Digong, ito, yung planong impeachment kay BP Sara Duterte. Pero nilinaw na po ni Erwin Tulfo, nilinaw ni Dalipe na chismis lang yun. Marites lang ni Castro. Kumbaga, binibigyan lang kayo ng chismis ni Castro, kinagat nyo na. Pero ang sinisisi pa rin nila si Martin. Bakit? Ito, it's all politics. Pangharas lang. Hawak ni Speaker Martin Romualdez ang Congress ngayon. If the congressmen will follow the Speaker, go ahead. Impeach the Vice President. You'll do her a favor. Alam nyo kung bakit? Tatakbo yang si Inday
maski walang partido magiging presidente yan. O tignan nyo, nagmula sa bibig niya na yung anak niya talaga ang may planong tumakbo para sa 2028. Ha? Basahin ko ulit. You'll do her a favor pag inimpeach nyo daw si BP. Alam nyo kung bakit? Tatakbo yang si Inday maski walang partido. Magiging presidente yan. O ayan ha, yan ang sabi niya, yan ang binitawan niya. Affirmation. Na yung anak niya ang may imong ambisyon. O sa imong ambisyon, huwag kang maging tambaloslos. Ayun, kaya nga sinasabi ko sa inyo, boomerang. No, nagbitaw ka ng salita, nag-boomerang sa iyo because of your once and mighty father, Digong Duterte. O ayan, di po ba? Wala naman eh. Sinasabi wala nga po. Bakit kayo nagtatantrum? Dahil lang ba sa 650 o 625 million confidential pa nagtatantrum kayo? Saka bakit kayo ang nagtatantrum? Hindi yung Sara Duterte na siyang nagsabi, I let that thing in the hands of the Congress. O the Congress did their mandate kung saan nagtrabaho ang mandato ng Kongreso, nagagalit kayo. Oo, ako galit din ako sa Makabayan Black. But what can I do? No? Isa lang po tayong vlogger. Nag-side ako kay Sara Duterte. But what I want for her is to defend it. Kinakawawa na nga po yung anak mo. Bakit ganun pa rin ang sinabi niya? Dapat kung talagang gusto niya ng confidential fund or intelligence fund for both of the departments that she is holding, pinaglaban niya. Kaso naging tamilmil. Bakit hindi ba siya marunong makipagdebate, makipag-argue? Di ba lawyer siya? Anong klaseng lawyer siya? The lawyer should have, madaldal, mapag-research. So, ano nangyari? Sinabi niya lang, I will let the good Congress decide. Nag-decide ang Congress o nagagalit kayo? Kung yan ang destabilization plot para kay BP Sara Duterte, then dapat labanan ni BP Sara Duterte. Not you, not even you in the government right now, nagdadaldal. Pero ang tinitira nyo yung speaker Wala namang sinasabi sa inyo. Di po ba? Siyang speaker of the house. Hindi siya binubut out ng mga congressman. Nagtitiwala sa kanya. Ang kalabanin nyo ay yung Makabayan Black. Bakit hindi nyo udyukan si Martin Romualdez na labanan niya yung Makabayan Black, yung tatlong bugok doon? Di pa, hindi. Kaso ang ginawa nyo, ginatungan nyo pa yung apoy na nilagay ng Makabayan Black. O tinira nyo buong representative. O ano nangyari? Nasalig nyo kanilang damdamin, di nagpulusan sa inyo. Kayo ang unang gumago. Di po ba? Ang Congress ginagawa ang trabaho. Pero kayo, panay din ang trabaho nyo ng paninira. Eto, bago natin basahin yung statement ni Speaker Martin, Nga pala, Ito pala niyang pangalan, Ferdinand Martin Romualdez. Yung unbothered president ko, Ferdinand, Romualdez Marcos. Tapos yung anak, yung kakambal ko, Ferdinand Alexander Marcos. Tapos yung lolo namin, si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ay nako, 4 na Ferdinand. Palitan ko na rin yung pangalan ko. Ferdinand Tokis Vlog. Ayan. Ayos, para lalong maasar si Digong sa Ferdinand. Ano problema mo sa pangalang Ferdinand? Nasabi niya po yan dun sa show niya Ano problema mo kay Apo Lakay? Di ba tinulungan ng tatay mo si Apo Lakay? Best friend niya sila Pero yung nanay mo, suwail. Bakit nagmanay ka sa nanay mong suwail? Di po ba? Alam niyo yung history niyan. Di ba? Kung nagalit ka sa Ferdinand, pangalan ni Napoleon, unan, Ferdinand Napoleon Bonaparte. Di ba? O baka si Barack Obama. Barack Ferdinand Obama. Di ba? Galit na galit kay Obama yan, hindi kong Baka, anong meron sa Ferdinand, ha? Because they are great men. Di ba? Parang si simple talkies lang. Di ba?
Sobra ka naman kasi, imbis na magkaroon kayo ng nation building na siyang pinopromote nyo dyan sa show ninyo, hindi. Nation divide. Ayan ang ginagawa ninyo. Tingnan nyo, oh. Nasaan yung unity team? Nagpakagat tayo kay Castro, di ba sabi niya? Doon sa statement niya, premature. Wala po, chismis niya lang. Pero talagang ang goal nila is basagin ng unity team. Ano ang sabi ni Martin doon sa statement niya? He's offering an olive branch. Sana maayos niya pa ang kaniyang relasyon sa inyo. Di ba? Unity team pa rin. Pero ikaw, Digong, wala eh. Vindictive ka kasi. Di ba? Hindi ka find time to forgive. Huwag mong gayahin si Dilima na hindi marunong mag-forgive. O pare-pareho pala kayong mga idiota. Di ba? Nakaka-high blood na nakakatuwang baliw na talaga itong si Digong, no? Nahahawa tuloy ako sa iyo once and mighty president. Nababaliw na rin ako dito eh. Ha? Ano po lang ang sabi ni Martin, ha? Ito lang po yung balita article sa Manila Bulletin. Martin responds to Digong's remarks but hurls zero tirades. O tignan nyo, pagpapakumbaba pa rin. Walang sinasabing masama. Pero si once and mighty president ninyo, puro, paninira. Ito po, yung statement niya, ha? Yung sa Manila Bulletin po, yung binasa nating headlines, ito rin po yung nilalaman, in-explain lang. Ayan po, anong sabi ni statement ni Ninong? Si Ninong na, tatawagin kong Ninong Ferdinand Martin Romualdez. Ninong, nandito. Baka naman, ha? Ano bang meron dyan sa San Francisco? Pumunta ka na ba sa Godiva Chocolate Factory dyan? Diyan po yan yung sa pier. I-text mo ako, ha? Ninong, yung address, alam mo na siguro. Godiva Chocolate. Tamang pronunciation no? Yung mga konyo dyan. Godiva o Godiva? Yung meron dyan eh. Ang sarap na tsokolate dyan sa dyan sa pier, yung tourist spot dyan. Yung papunta ka ng Alcatraz. Dapat isama ko si once and mighty President Digong sa San Francisco eh. Tapos magtutur kami sa Alcatraz pero iwanan ko na doon. Joke lang, walang maaasar sa akin sa mga kulto ni Digong, mga didishit. Nang aasar lang po tayo, mga kababayan. Mamaya to, 1 million unsub na tayo. Reported to YouTube, pikon. Ito po. Babasahin natin ha. Taglish. Mahirap naman tong kanina pinatagalog ko dun sa isa kong pinanonood na vlogger. Hirap na hirap din siya eh. Nauto ko si Munting Tinig. Shout out Munting Tinig, siraulo ka din. Ito po. Okay. Munting Tinig, makinig ka sa Tagalog ko ha. Ito na, makinig ka, Munting Tinig. Itong tatagalogin ko. Okay. I am grateful for the former president engagement with the political discourse. Ayon, ang galing naman pala, Munting Tinig. Nadinig mo yung Tagalog ko? I am grateful for the former president engagement with the political discourse. Nakita nyo? Yun na lang word grateful. Ano yon? Ha? Pagpapakumbaba. Nagpapasalamat pa siya. Di ba? Bakit siya nagpapasalamat sa presidente? Kasi active na active ang inyong once and mighty president sa politika. Ayan na lang po yung first statement, paragraph, hindi statement pala yan. Ha? Yun yung aking pagkakaintindi. Yun ang maiksing Tagalog version. Wag nyo ng word for word. Nagpapasalamat si Speaker o si Ninong Martin Romualdez kay Pangulong Duterte sa pagiging active pa rin sa usaping politika. Ayan. At naintindihan ko ang kanyang curiosity. Ano yung curiosity? Ewan ko. Hirap tayong Tagalogin ito. Tawagan nyo po si Munting Tinig. Ano po yun eh? ChatGPT. Surrounding the 2028 elections. Ayan. Curious daw kasi ang presidente. Kung talagang may ambisyon, sa imong ambisyon, Ninong Martin, huwag kang maging tambaluslos.
However, datapuwat, subalit, ako'y naniniwala na mas importanteng mag-focus tayo sa kalagayan ngayon. Tulad na sinasabi ko sa inyo dati. Di po ba? Kung sila nakapokus sa 2028 election, hindi. Hindi yun ang atensyon ng aking unbothered president. Hindi yun yung atensyon ng aking Ninong Martin Romualdez. Today. Ayun ang sabi niya. The present. What is the present? The present is today. Di ba? Merong past, present, future. Di ba sa English, yung mga participles na yan, mga tenses, di ba? Past, present, future. Ano sinabi niya? Present challenges facing our nation. Yun ngayon. Hindi yung sa future, hindi yung nakaraan, kundi ano ang ngayon. Ano ang para sa Pilipino ngayon? Ano ang problema ng bansa ngayon? Ang problema ng bansa ngayon kayong mga fucking idiots na ang tinatopic ninyo ay mga confidential ban at ang future election na 2028. Hindi pa nga dumadating yung 2025. Fucking idiots. Di po ba nakaka-high blood kayo eh? Tignan nyo. Ano ba ang present ninyo? What is your present right now? To buka-buka your bibig to make a tirades against this current administration? Kayong mga minions ninyo? You are not for the nation building. You are dividing the nation. Di po ba? Lahat na lang ng buka ng bibig ninyo, lahat ng isulat ninyo sa mga social media pages ninyo is what? Negativity. Nakakasawa po kayo. O ano ang ginagawa ng PCO dito? Ikaw PCO? Anong ginagawa mo? Meron ka pang alliance sa mga big social media companies pero wala ka naman pala, inutil din kayo. Ang daming nagkalat na misinformation and disinformation about this current administration. Pero anong ginagawa ng PCO? Wala. Yung inyong media and Internet Information Literacy Program is just a bunch of bullshits. Wala eh. Yun na lang dito sa LA, yung taga-LA. Yung sinasabing nilangaw, yung meet and greet ng Pangulong BBM, wala kayong statement. Nandyan naman yung inyong secretary, si Garapil, nandyan. Wala kang statement. Di po ba? You did not even debunk that malicious information. Wala. Hindi ba yun importante? Importante po yun. Kasi ang karamihan ay nandito sa social media. They are looking for it. At yung isang vlogger dito na influencer daw kuno ay marami pa ring following. Mas naniniwala sila sa kanya kaysa sa mga vlogger na tulad namin na pro-admin. Ikaw na nagtatrabaho, milyon ang sahod mo, ano ang ginagawa ninyo? You are just bunch of bullshits. Di po ba? Pasensya naman, no? Nakalosartan na po tayo. Tama si Martin. Ang importante ngayon ay ito. Huwag mong isipin yung yung darating pa lamang. Kasi you will never know what's in there. Only God knows what's in there because He was there already. Ngayon, kung ikaw ay Diyos, the once and mighty Digong Duterte, then whatever you will say ay kapanipaniwala, pero hindi. You are just predicting. Anong pinagkaiba mo sa mga taong mga predictors? They failed. Kasi nobody knows what's on the future. What we have to do right now is to look to this present situation. Anong sabi niya? Present challenges. We are currently dealing with economic situations, public health, and regional issues that demand our immediate attention. Yan. Kung ano yung iniwan mo pang mga problema nung ikaw ay namumuno, the once and mighty Digong Duterte fallen from grace, tinutuloy nilang ayusin. O ba't di na lang kayo makisama? Ba't di na lang kayo tumulong sa nation building na sinasabi ninyo? Ito pa marami pang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. Correct. Sampal sa'yo yan. The once and mighty Digong Duterte fallen from grace. O yan, nabubulol na tuloy ako. Di ba? Kakabanggit nyo ng CIF. Kwarta.
Bakit? Gusto mo rin bang lumamon ng karta? O manghingi ka doon. Nandun yung anak mo, siya lumamon ng kwarta o makisalo ka doon. Kung gusto mo, tumakbo kang congressman para palamunin ka ng kwarta ni Martin. Yan. Yun lang pala eh. Kwarta lang. CIF, kwarta eh. 650 million. Wala po akong 650. Nong, marami ka daw kwarta, Nong. O sige, sabi ni Digong eh. Di ba? As Speaker of the House of Representatives, my priority is to promote unity and collaboration all across political lines. Tama. Yan din ang ini-echo ng aking unbothered President, BBM. Ha? Wala nang political color. Walang dilaw, walang mengs. Pati nga antay, lahat ng antay. Anti-virus, bygone, lahat. Political butterfly lahat sinasali nila because what? We have to promote unity. Yan. Kaso kayo hindi. Kumagat kayo kay Castro. This is a time to put aside rumors and speculations about future elections and concentrate on what we can achieve together for the betterment of our country and the welfare of the Filipino people. Correct. Tama po yan. Set aside nyo yan. Kayo ang nagkakalat ng chismis. Kayo ang mapanira. Sa ngayon ha, kayo. Bakit hindi mo patigilin yung mga taong nakapalibot sa inyo? Di ba ginawa mo yan nung presidente ka? Pinatamilmil mo lahat? Na ikaw lang gustong magsalita? O ngayon, bakit sila? Ha? Ikaw ang tinuturing na leader eh. Anong klaseng leader ka? Di ba kung di mo masawata ang mga bibig niyan? Di ba? Dating nga nun eh. Ano ka eh, para kang diktador eh. Regarding my personal political aspirations, I am currently committed to my role as a speaker and serving the needs of our nation. My focus is on the present responsibilities and not on future electoral possibilities. O tama. Bakit pa siya muna mag-iisip ng future? Yung present muna. Di po ba? Ano pang ginawa sinabi sa'yo? May tinitinira ka ba dito? Ito po. Kaya nga sinasabi, zero eh. Zero tirades eh. Bakit? I also wish to acknowledge the valuable contribution of our former President Rodrigo Roa Duterte and hope he continues to lend his support and expertise. O, tinon nyo? Imbis na balikan niya yung tirade ng inyong once and mighty Digong Duterte fallen from grace, ito pa ang sinabi niya, kinomend niya. Di po ba? It's commendable, the valuable contribution. Hindi ka ba naiiyak diyan, Mr. President? Dati mong kaibigan, tinitira mo? Anong klaseng kaibigan ka? Dahil lang hindi kinampihan ng anak mo? Kung kinampihan ng anak mo, nabigyan ng CIF. Malamang, Sinong Martin, hindi na speaker ngayon, mga kababayan. Bakit? Kasi pinagbigyan niya si Sara. Tiyak yan, magre-revolt yung ibang congressman dyan, lalo na yung Makabayan Black. Re-revolt yan. Tatanggalin siya dyan. Di po ba? O saan ba mapupunta yung kwarta? Di ba? Ba't kayo nagtatampo? Bakit kayo naninira ng kasama sa unity team? Yung mismong anak mo na nagsabi. O bakit hindi kayo mapagsabihan ni Sara? Baka siya yung tinutukoy niya na kayo yung dapat pag-ingatan ng administrasyong ito. Dahil kayo yung gigiba. Tama, mali, mga kababayan. Di po ba? Yun lang din natin basahin lahat. Sinabi ko lang sa inyo dito, na walang masamang tinapay ang speaker. Ngayon, ititwist po ito ng itong mga nation building na ito. Itong mga kulto ni once and mighty President, fallen from grace. Sabi nga ng iba dyan, drama lang yan eh. Sobrang drama daw. Asan ang drama dito? Explain niya. Asan ang drama dito? Pinaliwanag niya yung side niya. Drama ba yan? Kayo na nagsasabing nagdrama yan o madrama yan. Kung kayo ang binabatikos, tatahimik na lang kayo? Yung BP nyo nga, hindi matahimik nung una eh. Cryptic pa eh, yung sinasabi niya eh. O sino ang duwag? At least ito nagbigay ng statement, madrama man, na sinasabi ninyo. Kayo nagsasabing drama dyan. Kung kayo ginaganyan, at hindi nyo naman kaya na lang tanggapin lahat, kung baga puno na ang salo, di ba magdadrama din kayo? Di po ba? Yun lang ang banat nyo, drama lang yan. O di ba nagdadrama din ang presidente ninyo? Yung once and mighty president ninyong si Digong?
Di ba anong sinabi niya? Yung magpapakulong na lang ako. Anong sabi ni Castro sa kanya? Huwag kang magdrama. Oh, you borrowed the lines of that freaking biatch. Yung destabilizer na si Castro. Di ba? Lahat na lang ng sasabihin at galaw ni Castro, kinukuha ninyo. Oh, kayo yun. Kayo yung madadrama. Kung madrama si Martin, mas madrama ang lolo nyo. Bakit? Di ba? Sabi ni Castro, huwag kang magdrama. Ano pa ang sabi ni Castro sa kanya? Oh, yung tungkol doon sa Sampina? Oh, will he show up or chicken out? Chicken. Will he show up or chicken out? Oh, ano sabi mo, chicken. Dito sa States, pag tinawag kang chicken na duwag. Sabagay, may yagballs naman yan si Duterte. Gayahin mo si Dilima, Duterte. Ha? Talagang sumuko, nagpakulong. O sige. O mas type pa daw niyang makalaboso. O sige, gawin na. Wag nang magpatumpik-tumpik, gawin na. 'Di ba? Now na, sabi nga ni Scheider time, space warp. Ngayon din, equivalent, now na, para malaman natin na hindi katutulad kay Bantag or Tebes. Ayan sabi ni Castro on Duterte, magpapakulong ako quip. Huwag siyang magdrama. Ayan, sinong mas madrama? Yung inyong once and mighty President Digong Duterte fallen from grace o si Martin na nagbigay lang ng statement? O meron pa dyan isa, nakukuha nila doon sa statement ni Martin. Hindi naman niya talagang sinabi na siya ay hindi tatakbong presidente. Ano ba sabi niya? Any future na anuman sa presidential ball sa 2028, hindi ko muna iniisip. Kundi ang iniisip ngayon is yung present. Ano kayo? Nasaan kayo? Kayo, nasa future na. Pero tingnan nyo muna, anong nagawa nyo para sa present? Di ba? Niwala nga kayong statement sa West Philippine Sea na kung saan, sinasabi ng puon ninyo na ibibigay niya ang tubig na lang. Tubig lang yan. Nilang niya lang yung West Philippine Sea. Di po ba? Sa bagay, nandun na pala kayo sa future. Hindi nyo na alam kung ano yung nangyayari dito sa friends. Pwede bang pakikwento ninyo kung ano yung nakita ninyo sa future? Ano na ang kalagayan ng ating bansa at ng bawat Pilipino? Meron na ba tayong flying cars? May mga sariling bahay, lupa, kotse na ba ang bawat Pilipino? Wala na bang mahihirap? Wala na yung mga nag-i-squatting? Wala nang pulubis pag ng 2028? Kasi iniwan nyo na yung present Tumakbo na kayo sa future. No? Ako, hindi ko po isasarado yung pinto, hindi ko tutuldukan tong sinabi ni Martin na ito, and not on future electoral possibilities. Sa ngayon, hindi. Hindi niya rin sinara dito. Hindi niya sinabing, I don't have any inclination. Wala pong ganong statement. Ang sinabi niya lang, and not, my focus is on the present responsibilities and not on future electoral possibilities. Hindi pa ngayon. Kasi napakalayo pa niyan, 5 years pa. Unahin muna ang mga present challenges na kinakaharap ng bansa. Ang dami. In and out of the country. The biggest challenge we have, the insurgents, the West Philippine Sea, the poverty, the food supply, education, energy, water, lahat po. Tapos kayo dadagdag pa dahil sa inyong politika na nais nyong maupo yung inyong unika iha na tamilmil. Tapos sasabihin nyong madrama ang speaker. Kadramahan ba ang magbigay ng ganitong statement na kung saan patuloy kang binibira? Tapos sa statement mo, hindi mo man lang binawian? Sino ang mas noble? Sino ang may decency? Di po ba? Hindi nakakasawa po kayo Tapos sasabihin nyo pa, binoto nyo lang naman si PBBM, sinoportahan ninyo para maprotektahan si Digong.
Yun ba? So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay si Digong? Ang nag-iisang Pilipino ay si Digong? Ganun ba? Is Digong the representation, o ayos siya na yung talagang Pilipinas natin? Wala na yung Luzon, Visayas, Mindanao? Ganun ninyo, ikaano si Digong? Ganun naman pala eh. Kung baga sa tingin nyo, immortal si Digong? Kung immortal pala, bakit ganyan ang kalagayan niya? Di ba? Sobra kayo manlait. Drama ba? Drama? Patunayan ninyo, nasaan dito yung sinabing drama? If you assess this as a drama, ang babaw mo. Shallow ka mag-isip. Hindi ka marunong umintindi ng statement. Hindi mo marunong ipaliwanag ang statement. Kundi minamalain mo pa. Vicious ka. Di ba? Isa kang, yung gutom na hayop. Di ba? Drama daw mga kababayan. Drama ba yan? Ito, yung lolo ninyo ang madrama. Ayan, sabi ni Castro, magpapakulong ako. Pakulong ka na kasi. Gawin mo na. Di ba? Gawin na. Para matapos na. Malaman natin kung talagang may yagballs nga. Sabi niya, si Trillanes, isa lang daw ang yagballs eh. Ito kaya si Duterte, baka 3. Napunta sa kanya yung isa ni Pasensya naman, Doon sa mga alam ko, mabibira tayo ng mga Duterte dito, mga DDS, Pero sobra po eh. Tira kayo ng tira sa speaker, nagtatrabaho lang. Kailangan niyang gawin ang trabaho niya. Wala ngang sinasabi ang BP Sara ninyo eh. Tahimik din nagtatrabaho ang BP Sara, pero kung makabira kayo, di ba? Sobra. Sobra. Mga kababayan, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.